Basa, Proverbs chapter 22 verse number 1. Nakita na? Dungan na to. Proverbs 22 verse 1. A good name. Ready? Everybody, basa. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor than silver and gold. Ecclesiastes chapter 7 verse number 1. Ecclesiastes chapter 7 verse 1. Sige, ready? Chapter 7 verse 1. A good name, basa. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. May God bless His holy word. Let's pray. O Diyos, nga labing gamhanan, Ginoo, sa makausapan, nagapasalamat kami kanimo. Nining unang adlaw sa simana, Lord, nga makasimba kami kanimo sa Espiritu o kamatuoran. Thank you, Ginoo, sa mga Kristohanon. Despite, Ginoo, sa kabisi, sa panginabuhi, apan thank you, Lord, ganiya sa karon nga buntag. I pray, Ginoo, nga matag-usa, Ginoo, ablihan nimo among kasing-kasing, among hunahuna ug salabutan. Nga masabda namo, Ginoo, imong pulong, imong mga pulong sa simple, Ginoo, nga pamaagi. Gamitay mo alagad sa pagsaysay ni Amahan. Gilan ako, Lord, nga sa akong kaugalingon, wag gyud ko'y mahimo, nagasalig, nagadepende ra gyud ko, Ginoo, kanimo. Please, God, giyahi ang matag-usa. Ang pulong among madunggan, mahimo kini nga pagbadlong, pagmatuto ug panalangin sa matag-usa, Lord. May tugyan, pasalamatan ug laoman nga madawat king tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yon sa pulong sa Ginoo sa Proverbs 22 verse 1. A good name is rather to be chosen than great riches. This is Solomon. And we know nga si Solomon had great riches. Amen? He was known as the richest king that ever lived. Pinakadato nga hari. Di fact, sa pulong sa Dios, nasayod kita nga si Solomon mao ang adunay pinakadaghan nga unsa? Bulawan. Siya ay pinakadaghan og bulawan. Siya ay pinakadaghan og kwarta. Siya pagyud ang pinaka-bright na niya tanan. Ingon sa pulong sa Dios. Pero kabalo ka unsay tambag ni Solomon? Ingon ba ni Solomon? A good name is rather to be chosen than great riches. Ang maayo nga ngalan. Ingon ba sa pulong sa Dios? Mas maayo nga pagapilion labaw kaysa dako nga mga bahandi. Amen? Usaon man ang dato ka, unya walay dungog imong ngalan. Usaon man ang dato kay yung dato ra man na kay sa bukoy. Daot imong ngalan. Ay yung dato ra man na kay squatter. Maligyag yuta nga di iya. Daot imong ngalan. Pero ingon ni Solomon, ang maayo nga ngalan, mas maayo pa kaysa dako nga bahandi. Bahalag pobre ka, basta maayo ang dungog sa imong ngalan. Amen? Kahinumdum ko sa akong lolo, kini akong paapelido, ayaw ninyo nagpakaulawi. Kay wapay kawatan aning apelido ha. Oh, Gludove, ang apelido sa akong lolo. Ingon ba niya? Wapay kawatan sa Gludove. Karon na siguro, daghan na. Lami kayo to bago na akong lolo. Wa lagi kawatan lo. Pero sa Gludove nga apelido, poros palahubog. Daot ang ngalan. Ang mensahe karon, a good name. Amen? Ang maayo nga ngalan. Nindot kayo ning maayo nga ngalan. Amen? Wa ko naghisgot dinhig panindot tayo og ngalan. Apan naghisgot ko mahitungod sa dungog sa atong ngalan. Amen? Sa inyong dapit, nailhan imong ngalan. Amen? Kung asa man ka nagpuyo, kabalo ang imong mga silingan sa imong ngalan, o kabalo siya unsay panginlabutan sa imong kinaiya sa imong ngalan. Nagaan mo na ako example. Alimar Hirinya, pasensya na mar, pilian ginako imong ngalan. Sawa pa ni maluwas si Alimar Hirinya. Kailan mo ni Alimar Hirinya? Diri sa
tabang kagayan. Ay, katong kawatan, sawa pa sa maluwas. Kaya naman rin niya. Itong adis-adis, kawatag bintana, si Bintoto. Sawa pa siya maluwas. Ilaga ka bintana, ikawat, di ba? Ang imong ngalan, mailhan. Amen? Si Berdong, kuha na siya, mahilig na siya, kuhan. Di na lang na ako isulti kay. Mahilig na siya bulawan. Sige ba di mahilig bulawan? Parang si Solomon. Rilo parang daan, bulawan Di ba? So ang atong pangalan adunay association with something. Kisa ba mong pangalan? Si Ma'am Jinky. Kailan Ma'am Jinky? Basta naay bulak, naa si Ma'am Jinky. Di ba? Muna association sa iyang ngalan. Si Sir Jameson. Naay speaker, naay TV, Sir Jameson. Di ba? Naay association, naakay panginlabutan. Kristohanon, mailhan ang atong ngalan. Amen? Pero ang pangutana sa dihang madunggan ka na nga ngalan. Ang imo bang ngalan associated sa maayo nga butang o sa dautan nga butang? Kisa bang ngalan? Sige, di mo ganahan. Si Clintoy! Kaya man ang Clintoy? Ayo, taga-Boys Town. Kisa na siya? Di ka siya Boys Town sa una. Hilado na sa Boys Town. Mamirahay. Association. Nay association ang atong ngalan. Ug di na nato ikalimod. Sa Carmen, ilan ni si Clintoy? Ilado kay si Clintoy at Tumig City Hospital. Na-flatan mi dito. Tingala mo daga. Magkailan ni Clintoy dire. Ay, ilado mo na kawatan. Sa una. Ilan yun na. Ilado yun. So, Kristohanon ang atong pangalan na mahisgot karon og maayo nga ngalan. Amen? Ug atong dipinsahan, atong paningkamutan, ng atong ngalan maayo. Og subo pa malandungon, kini nga mensahe sa tinuod lang, ako ning giprehan sa Ginoo sa magyud maayo karon nga semana. Regarding manggod sa panghitabo sa ministry sa Lapasan Baptist Church o ni Pastor Andales. Ang pangalan sa Baptist, medyo apektado. Di lang kay medyo. Grabe ka apektado. Ang Baptist, daot na gyud ni nga ngalan. Pero karon unsa may atong mahimo nga dili mapadayon ang kadaot sa Baptist? Pastor Andales, daot na gyud ang ngalan. Prita sa iya. Kay parehas man tag simbahan, Baptist. I am not saying nga ning pabor ko sa iya or wa ko ning pabor sa iya. Ning pabor ko sa pulong sa Dios. Okay? But we pray for him. Kung niya na nga panghitabo, nahitabo man gyud na, og naa na may mga ebidensya nga nang gawas, magampo na lang gyud ta nga dili na nato tiwasan og kadaot ang pangalan. Amen? Alright. A good name. Sa pulong sa Dios, sa Ecclesiastes, kinsa nagsulat ani Ecclesiastes? Si Solomon gihapon. Ingon pa niya, 7 verse 1, a good name is better than precious ointment. Ang maayo nga ngalan, mas maayo pa ni sa bililhon nga ointment. Sa Biblia, unsay mahinumduman ninyo nga bililhon nga ointment? Ako mahinumduman, katong alabaster box nga gibuak ni Mary, unya gihugas sa tiil ni Jesus. Ingon sa Biblia, ingon sa history, ang worth ato is 1 year wages. Ang kantidad atong ointment, usa ka tuig nga sweldo. Pero gibuak niya, gihugas niya sa tiil ni Jesus. Bililhon tong ointment.
Pero ingon sa pulong sa Dios, diri ba nagikan? Speaker, magnanahitabo. The prince and the power of the air. So yun sa pulong sa Ginoo, a good name is rather to be chosen than great riches. A good name is better than precious ointment. Murag lubat ni Sir Jameson. Murag gi-charge man ako na. Ay, ilisan na lang katong sa microphone nga battery, Sir Jameson, ibutang diha. Na isa. Alright, so a good name. Ang pangalan nato importante kayo. Pero timan-an nato nga si Solomon ang pinaka-bright nga tao, pinaka-dato nga tao, but yet Solomon prefer a good name rather than great riches. Amen? Can you imagine? Ang pinaka-dato nga tao ingon pa na mas pilion pa nako ang maayo nga ngalan kaysa dako nga bahandi. So nindot gyud ay nga naatay maayo nga pangalan. Amen? Nindot ang atong testimonyo nga madunggan ang ngalan nga Eden, nga madunggan ang ngalan nga Lalay, nga madunggan ang ngalan nga Banji, associated sa maayo nga butang. What if ang atong ngalan na involved sa dili maayo nga butang? Usa ka na ka-disgrace sa pamilya. Like for example, mapriso si Pastor James. Si Pastor Andalis karon kanaman siya sa prisuhan. Sad thing. Di gyud maayo, guol sa ministry, guol sa pamilya. Si Pastor Andalis ra ang napriso. Can you imagine unsay gibati sa Andalis family? Sa mga anak, sa asawa, sa mga igsuon. Taga diri mga sa Pastor Andalis, no? Cagayan. Lapasan din siya taga dire. Can you imagine sa Andalis family? Can you imagine sa church? Can you imagine sa Bible school? Sa eskwelahan nga na-involved ang pangalan ni Pastor Andalis sa dili maayo nga butang? Of course, di natutuhan until it's proven guilty. Pero nganong na-involved man siya anak nga butang? Guess what? Ang name madaot yun. Right? So, a good name. Ingon pa ni Solomon, ang maayo nga ngalan, mas maayo pa ni sa dako nga bahandi. Good name is influential. Amen? Grabe ka, influential ang pangalan, oy. Influential kayo ang ngalan. Can you imagine kung ma-associate ka sa pangalan ni Duterte? Di ba? Influential kayo na ang ngalan. And then timan ini, dili man tingali ta influential og ngalan, but timan ini, make your name good. Himua ang imong ngalan nga maayo. Amen? Establish a good name. Unya timan dayon ni your name has a reputation. Ang imong ngalan na anay reputation, whether it's good or bad reputation. Muhisgot ag Adolf Hitler. Unsay mo manumduman? Killer. Di ba? Adolf Hitler, killer, more than 6 million Jews ang gipamatay. Gas chamber. Basta Adolf Hitler, gas chamber, daghan kay gipang sunog. Tingali dautan si Adolf Hitler. That doesn't mean nga kung Hitler ang apelyido sa uban, dautan sila susama ka Adolf Hitler. Di ba daghan man pag Hitler apelyido? I'm sure nga the rest sa mga Hitler nag-ilis og apelyido. Naagyoy mga Hitler nga nag-ilis og apelyido. Kay na-associate sa dili maayo nga pangalan ni Adolf Hitler. Right. Basin na mo ilis og apelyido tungod kay na-associate sa imong ngalan.
Manalo, ilisan ako niya akong abilidin. Ako Manalo, kay grabe kadautan ng ngalan ni Pastor James Manalo. Ilado na na sa lumbia. Akong ilisan ang akong apelido. Nakahinumdum ko sa usa ka Nestoyano ni Pastor Marlon, Gumidya. Si attorney, gusto na ako, ilisan na ako niya akong ngalan. Di ko ganahan ani nga ngalan. Giingnan siya sa attorney nga, magastog yung kag salapi, magbayad yung ka. Basta ilis na imong pangalan. Pila may bayad attorney? Ala, tag 5,000 rabang litra. Kaya niyang apelido, Tubol. Gusto niya ilisan. Pila na ka-letters ang Tubol? 5 letters? Tag 5,000, 5, 10, 15, 25,000. Kabalo ka karon, ingon pa ni attorney. Ako ra yung ma-afford. 5,000 ra gyud. Pwede ba attorney nga ilisan ang akong apelido nga 5,000 ra gyud akong kwarta siya pwede. Pero di ka makabuot. Ako'y magbuot. Unsaon man ni attorney? Siya ang ato rang buhaton, ang pinakasayon para gamay ra kagastos, kung kumil man yung budget, ato rang balihon ang tubol. Ang tubol, balihon. So, gibali, ang iyang apelido, nahimo ng lubot. Si attorney, sa una, ang akong apelido, Bahok. Karon ang akong apelido, agyanan na gid sa Bahok. Di ba? So, usahay na yung mga circumstances nga nana, di ta ka uyon sa atong ngalan, di ta ka uyon. Mauta po ni ngalan, gihatag ni mama sa ako, oy! So, man atong apelido. Di ba? So, nindot yun nga adunay maayong nga ngalan. Amen? Pwede ang imong ngalan pangit, pero nindot ang imong batasan, manindot na nga ngalan. Amen? Amen. So, sama ng apelido nga, sa apelido nyo may nunduman ba? Kanang mga rare nga apelido? Dapat. Dapat lang. Dapat may nunduman, Jared. Dapat, di nato na hinumduman. Kanang lahi. Unsa may hinumduman nimo sa dapat? Diba? Naagid na yung association. So, Kristohanon, a good name. Now, karon nga buntag, don't do stupid things that will ruin your name. Amen? Ayaw paghimo og mga kabuang nga maguba imong ngalan. And then remember, take good care of your name. Sunod, protect your name. Sunod, give importance to your name. Now, karon nga buntag, dili ko maghisgot sa atong identity, sa atong name. We will be talking about good names. Now, what are these names? Nga angay natong i-take good care. Unsa maning nga mga names nga atong i-protect. Unsa maning mga names nga taga nato og importance. Atong dipinsahan, nga dili madaot, atong protektahan kini nga ngalan, nga magpabilin, nga maayo, bantayan nato ning mga ngalana, nga di nato ni maguba. Amen? Na adunay tulo ka names na atong bantayan ug atong responsibilidad na atong ampingan ning mga ngalana. Kay kani nga mga ngalan associated ni sa ato. Kung dili maayo ang atong pagkinabuhi, posible maguba ni nato nga mga ngalan. 3 names. Una, Christian. We are associated with Christians. Amen? Ang pangalan nga Christian sa Bible, turn to Acts chapter 11. Acts 11. Are you a Christian? Kung moadto taglanaw, kung di ka Muslim, Christian ka. That is not what I mean by Christian. Acts chapter 11 verse 26. Sorry, 11:26. Acts
11:26. Mahina-hina, kusog kayo. Alright, atong basahon, Acts 11:26, the Bible says, "And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch." These are, in verse 25, Barnabas and Saul. Ang ilahang mga pangalan din si Barnabas o si Saul, gitawag sila nga Christians. Na gitanaw nako sa dictionary, unya kung mutanaw mo og dictionary, the best dictionary that is associated with the Bible, the King James Bible, is Merriam 1828. Kung mahimo, i-download na ninyo sa inyong cellphone, mao na ang the best dictionary nga gamiton ninyo kung Bible word. Merriam 8 Noah Webster 1828, sorry. Noah Webster 1828. Mao na ang the best dictionary nga gamiton kung Bible word. Na si Paul og si Saul, nini nga time og si Barnabas, gitawag sila nga Christians. Amen? This is the first time ning gawas ang polo nga Christian. You know why? Because they are associated with Christ. They preach Christ the crucified. Gitawag sila nga Christians first in Antioch. Mga Kristohanon dito sa Antioch. Sa verse number 27, "And in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch, and there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be a great death throughout the whole world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. Then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto Jerusalem, which dwelt in Judea." Ang mga Christians in Antioch, nag-send sila og relief to Jerusalem because of famine. Ang Christian name, una nga action, una nga natawag sila nga Christian, kabalo mo sa first action nila, nag-send og relief. Hinabang. Ang Christian is associated with helping. Amen? Di nato ni gubaon ang ngalan sa Christian. Kung Christian ta, we should be a good helper. Amen? Dapat kung nakita nga naay need, be a helper to the helpless. Muna siya ang Christian. Verse number 30, "Which also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul." Kanindot kayo sa Christian sa New Testament. Early Christians, they are associated with sending relief. So, mga Christians, di nato ni daoton nga ngalan. Amen? If you can help, then help. Kaya mauna siya ang Christians, ang early Christians sa Bible, they send the relief to the Christians in Jerusalem. O kining ngalan nga Christian, we are associated with this name. We are Christians. Amen? And if we can be a help to someone, then help someone. Kaya mauna siya ang association sa name nga Christian sa early church, nag-send sila og relief sa Jerusalem. So, kita nga mga Kristohanon, magtinabangay ta. Amen? Susama sa pagkaon sa mga bata.
dapat makita ang atong pagkakristohanon. Mag-send tag relief. Pastor, ang ako ra yung makaya, magdala ra yung kugbulan. Kalami, anak? Amen? So, association as a Christian is matinabangon. Kailangan ko sa prinsipyo sa akong pastor, magtinabangay, pero dili magsinaligay. Tabang ta, kulon siya atong matabang. Pero dili ta magsalig. So, muna siya ang ngalan nga dapat nato nga i-take good care. Dapat nato i-protect. Dapat nato hatagan og importance. Unsa ang unang nga name? Christian. Ang word nga Christian means a believer or professor in the religion of Christ. Magtotoo o naga-profess, nagasulti sa relihiyon ni Kristo. So, sama sa miracles. Imuhan ang gituuhan o imo nang i-profess na si Kristo milakaw sa tubig. Si Kristo giayo ang buta. Si Kristo iyang giayo ang sanglahon. Mao na ang Christian. A real disciple of Christ. Mao na siya ang Christian. Tinuod nga disipulo ni Kristo. One who believes the truth. Mao na siya ang Christian. Nagtuo ka sa truth of the death, burial, and resurrection. Mao na siya ang Christian. Ang Christian, nagtuo sa death, burial, and resurrection. Nagtuo ba ka ni? Amen? Then you are a Christian. Since we are a Christian, we have to take good care of that name. Amen? Nga dili maulawan ang Kristohanon. Atong gidala ang ngalan nga Kristohanon. Sunod nga name. The name of Christ. First, Christian. That's us. Sunod, the name of Christ. If you are a Christian, imong gidala ang ngalan ni kinsa? Kristo. Kaning magminyo. Si Sir Jameson, si Ma'am Eden. Sir Jameson, Jacinto. Pagminyo ninyo ni Ma'am Eden, si Ma'am Eden nahimong Jacinto. Kung naibuhaton si Ma'am Eden nga daotan, kinsa ngalan madaot? Kinsa apelido madaot? Ngalan og apelido ni Jacinto. Dili ang apelido ni Ma'am Eden ang madaot. Apelido ni Jacinto. Kita pod atong gidalang apelido. Kinsa apelido? Kang Kristo. Kristohanon. Kung unsay atong buhaton, kung maghimo tag daotan, madaot ang ngalan ni Kristo. Mayon ta to, ug pagkadaot sa ngalan, ato ra ngalan ang nadaot. Ang kapait pa gyud. Kaya paghimo natong daotan, nadaot nato ang ngalan sa Kristohanon, na apil pagyud nato ang ngalan ni Kristo. Kabalo ba mo nga ang mga apostoles, ang 12 ka apostoles, they took good care of the name of Christ. That's our master. That's our teacher. And amongst the 12, naapag yung isa nga nagguba sa ngalan ni Kristo. Si kinsa? Si Judas. Unta akong pag-ampo nga sa atong simbahan, walay mudaot sa ngalan nga Kristohanon o sa ngalan ni Kristo. Amen? Nga kanunay nato ituboy ang ngalan sa Kristohanon o ngalan ni Ginoong Hesukristo. The early Christians, mga Kristohanon, ilag yung giampingan pag-ayo ang ngalan ni Kristo. Apan sa nagkadugay, as the time passes, uban nga mga Kristohanon, wala na mag-amping sa ngalan ni Kristo. Apan kanato, gihatag ang responsibilidad na atong ampingan ang ngalan ni Kristo. Nabisan ang mga disipulo. Unsa man ning kalainan ay sa apostles ug disciples? Ang apostles mo ni silang 12. Ang disciples
means one who learn from Christ. So daghan kayong mga disipulo katong mga nagsunod kang Ginoong Kristo, ang tawag adto nila mga disipulo. Kining mga disipulo giampingan usab nila ang ngalan ni Kristo. Matthew 27:57. Matthew 27 verse 57. The Bible says, when the even was come, there came a rich man of Arimathea named Joseph, who also himself was Jesus' disciple. Si Joseph of Arimathea, di ni siya apostoles, apan unsa ni siya? Disipulo. Disipulo siya ni Jesus. Verse 58, he went to Pilate and begged the body of Jesus. Pagkabalo ni Joseph of Arimathea nga gilansang si Jesus o patay na si Jesus, being a good disciple of Jesus, di siya gusto nga madaot ang ngalan ni Jesus nga mabaho dito sa cross. Kabalo mo siyang gibuhat? Iyahang gihangyo si Pilato. Poncio Pilato, akong pangayoon ang lawas ni Jesus. Then Pilate commanded the body to be delivered. Verse 59, and when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth. Iyang giputos sa linen cloth. Kabalo mo sa ning linen cloth? Ang linen cloth, mao ni siya ang most expensive cloth during that time. Si Joseph, usa ni kadato, kwartahan, de facto counselor ni siya. Verse 60, and he laid it in his new tomb. Asa gibutang ni Joseph si Jesus, ang lawas ni Jesus? Sa bag-o nga lubnganan ni Joseph of Arimathea. Si Joseph, dato, nag-andam na siya siyang lubnganan. Pero ang iyang lubnganan, kinsa iyang gilubong? Si Jesus. Pila gahay gasto niya siyang lubnganan. Di ni ordinaryo nga lubnganan. Lubnganan ni sa dato. Iyang gibutan to siyang lubnganan, which he had hewn out in a rock. Siya gyud ang nagyun. Ano sa nagyun? Nagkulit niini sa bato. And he rolled a great stone to the door of the sepulchre and departed. Wow! Kristohanon si Joseph sa early Christian, giampingan gid niya ang ngalan ni Kristo. Amen? Kung manghinaot ko nga sa atong kinabuhi, ampingan usab nato ang ngalan ni Ginoong Kristo nga dili kita ang mudaot sa ngalan ni Kristo. Amen? O kung nadaot mo ni sa uban, paningkamutan nato nga ang tao mosalig pag-usab tungod kay nakita nila ni sa atong kinabuhi. As Christian and taking the name of Christ, we should live soberly. We should protect the name of Christ. Nindot kayo, no? Nga naay Joseph of Arimathea nga midipinsa, miprotekta sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Usa ka tawo nga may sapi, kwartahan, iyang gikuha ang ngalan ni Jesus. Giputos niya kini og di ordinaryo, gilubong sa lubnganan sa dato. Amen? So the name of Christ, mao ni ang mga ngalan nga atong i-take good care, mao ni ang ngalan nga atong i-protect, mao ni ang ngalan nga atong hatagan og importance. Ang atong ngalan, do your best nga imo nang maprotektahan. But remember, nga adunay ngalan mas labaw pa nga atong ampingan o protektahan. Ang ngalan sa Christian, ang ngalan ni Kristo, og ang lastly, ako gining gipaulahi, di daw tanin ako i-appeal, pero we are associated with Baptist. Unta, ato ning ilisya na itong ngalan, nga di na ta associated sa Baptist. Si Sir Nini, ang iyang ngalan sa simbahan, First Bible Church. Nagplano ko nga ilisan og Bible Believers Church. Dinayapil ang Baptist. Baptist mong tagikan. Bisod pod.
Itong ilisan og Catholic Church. Kristohanon, wa na tay mabuhat ang baptist daot na gyud. Amen? Pero ayaw tiwasi og guba. Pwede pa nimo reperon. Nga moingon sila, ay baptist dai ka bantog rang buutan kayo ka. Amen? Ay baptist dai ka bantog ra smiling ka. Ay baptist dai ka bantog ra isog kay ka. Ugoy na samot og kaguba ang ngalan sa baptist. Kristohanon, nadala man gid nato ang ngalan. Why not take good care of the name? Amen? Why not give importance of that name? Why not protect that name? The name Christian, the name of Christ. Baptist, ato na lang ipaulahi. Pero ang Baptist Church is always associated with split, always associated with division, sometimes with adultery and fornication, and is even associated now with murder, pagkamaot. Not until proven guilty. Pero pagkamaot nga ang Baptist na associate sa murder. Kristohanon, unsa may atong mahimo? Let the people know nga lahi ta. Amen? Yes, we are Baptist. Pero ayaw pud mi ninyo og i-generalize. Kaya kung maghisgot sabtag Katoliko, daghan man sa pari ng rape. Di ba? Pero karon naka-focus na ta sa Baptist. Daghan man sa pari during the Dark Ages, pila ka buok ipamatay nga mga Kristohanon. Di ba? Murder. Sobra pa sa murder. Genocide. Pero rin daghana during the Dark Ages. Pero karon naka-focus sa Baptist kay trending sa social media tungod sa nahitabo ni Pastor Andales. But Christians, don't be discouraged. Amen? With that name, we can still take good care. With that name, we can still help to protect that name. Nga akong paningkamutan Ginoo, nga akong silingan musalig. Sa ngalan nga Christian, sa ngalan ni Kristo, o sa ngalan nga Baptist. Ayaw tiwasi o guba. Amen? Bantog rang isog kay ka, kay Baptist man day ka. Ayaw. Dapat makita nila nga adunay kalainan sa atong kinabuhi. Let us take good care of these names. Ug timan-an nato that we shall be known by how we live. Mailhan ta pinaagi sa unsang pamaagi kita nagkinabuhi. Mao na nga magkinabuhi ta nga dili himalikas. Amen. Nga kung natay ka istorya mo gawas ang ngalan ni Kristo, dili nang binastos. Kristohanon, ang hinaot ko. Nga atong ampingan ang atong ngalan. Ang atong ngalan, ang ngalan nga Kristohanon, ang ngalan ni Kristo, o katapusan kanangalan nga Baptist. Naunta, madunggan nila ang atong ngalan associated sa maayo, dili sa daotan. Kristohanon, unta ang atong ngalan makatabang. Unta ang atong pagkakristohanon makatabang sa ngalan nga Kristohanon, makatabang sa ngalan ni Kristo, o makatabang aning association nato nga Baptist. Di nato tiwasan og guba. Buhaton nato unsay kaya nato buhaton nga dili maguba kana nga mga ngalan. Amen. May God bless His holy word. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Ang among ngalan o Dios associated ni kun unsa ang among pagkinabuhi. Lord, tabangi kami nga magkinabuhi sa Dios non nga pamaagi. Tabangi kami nga magkinabuhi, Ginoo, sa balaan nga pamaagi uban sa imong tabang. O Lord, makasasala kami. Apan salamat pinaagi sa imong gugma, sa imong grasya ug kaluoy nga nahimo kami nga matarong pinaagi kang Kristo. Tabangi kami Lord nga sa among pagkinabuhi, hatagan namo og value, hatagan namo og importance, among protektahan ang ngalan nga Kristohanon,
ang ngalan ni Kristo ug ang ngalan sa baptis. Daot na ni Lord apan tabangi mi nga di namo tiwasan kundi o Dios unta nga pinaagi sa among kinabuhi aduna pay makita nga mga tawo nga makita nila nga adunay difference kami sa uban Ginoo. Help us Ginoo, di namo ni mahimo kung wala imong tabang, amo ning pangayoon diha kanimo pinagi kang Kristo Jesus, among manluluwas. Amen. Let's all stand, mag-aawit ta og usa ka alawiton. Take the name of Jesus with you. Nama dire? Take the name of Jesus with you. Take 63. Na, Desert Jenson, wala. Wala na. Okay, ito na yung awiton. Okay, verse number 1. Atong dadon ang ngalan ni Jesus. Ready? In the name of Jesus, with you, silent sorrow and a woe. It give you, take it, then where you go. Oh, so pagkatami sa tanan, yung taon kalangitan, magaglaw, paglaw, verse 4, at the name of Jesus, bowing, falling, prostrate at His feet. King of kings in Him will crown Him when journey is complete. Nanano Jesus, pagkatang sa kanan, yung taon kalangitan, may paglaw, paglaon. Pabilis sa magtindog, let's pray. O Diyos, nga labing gamahanan, Ginoo, salamat kaayo sa imong mga pulong. Thank you kaayo Ginoo sa imong kaayo sa among kinabuhi. Lord, we are praying for the ministry of Lapasan Baptist Church and Pastor Andales. O Diyos, medyo nadaot gyud ang imong ngalan, but we are praying, Lord, nga unta Ginoo, in some way kami nga mga Kristohanon Ginoo, makatabang Ginoo pagprotekta sa imong ngalan, paghatag og important sa imong ngalan Ginoo, nga ngalan sa Kristohanon, ang ngalan ni Kristo, ang ngalan nga baptis o Dios, pinaagi sa among kinabuhi unta Ginoo, aduna pay maayo nga dungog, madugang namo niini Lord. Di namo ni mahimo kung wala imong tabang, amo lang itugyan kanimo ang tanan, bisan pa o Dios mga Kristohanon. Nga wala din ni karon nga buntag, I am praying o Lord, by next Sunday unta Ginoo makasimba sila. Dunay pipila ka pamilya Ginoo, sila si Ma'am Grace, sila Vincent, sila si Joven, ug ang uban pa Lord nga wala din hi Ginoo. I pray Ginoo nga imo silang tabangan, kung adunay pagsulay silang kinabuhi, adunay kawaladon, adunay mga problema, ikaw Ginoo magahatag og solusyon ninyo Dios. Aniya karon nga buntag Lord, thank you sa ilang presensya usa kini kapag dasig Ginoo sa matag Kristohanon. And I pray Ginoo nga sa ilang kinabuhi, ikaw Dios magauban kanila sa ilang trabaho, negosyo, sa ilang panginabuhian. Lord, among isalig kanimo ang tanan ug ang imong mga pulong karon nga buntag tawagin kami nga among kinabuhi. Dungog himaya ug pasalamat among gibalik kay sa Kristo, among Dios ug manluluwas. Amen. Mayong udto sa tanan.